Paano ka makakagawa niyan? Kuya, ako si Chow Chow. Sino ka ba? Sino ako? Binilinan mo ako ng gamot. Hindi mo ba alam kung sino ako? Paano ko malalaman kung sino ka? Anong gamot ang ibibigay ko sa'yo? Sandali, magbibigay muna ako ng gamot. Anong kalokohan to sa kwento? Paano pwedeng hayaan ang isang babaeng kontrabida? Nakainin ang pangunahing lalaki. Kung kaya mo, ikaw ang gumawa. Anong ingay yon? Nay, nako. Nasa libro ako. Tulong. Tulungan mo ako. Ikaw. Anong sinasabi mong suot? Binabato mo ako ng gamot. Hindi lang para sa, hindi ka pa rin malinaw ngayon. Dadagdagan kita ng gising. Itong kasumpasumpang babae. Anong balak niya? Naghahanap ka ba ng gulo? Gusto ko lang sanang tumulong sa'yo. Basa na, pero ang gwapo pa rin. Huwag nang banggitin ang orihinal. Gusto ko na rin kainin yan. Hindi pwede. Muchaw-chow, hindi ka pwedeng maging abnormal. Matagal na akong walang kasintahan. Kaya't dapat kong pasalamatan ang sarili ko. Sige na. Isipin na lang na ito ay isang panaginip sa tagsibol. 3 salita, napakasarap. Nakaayos na ang bahay, mahal. Sinabi ko na sa mga magulang ko. Bukas na ang araw ng pagkuha ng sertipiko, isasama ko na ang pangalan mo. Tunay ng isang dalubhasa sa time management ang orihinal na may-ari. Kailangan kong magplano. Unang-una, babaguhin ko ang karakter ng orihinal na may-ari. Sa mundong ito, matutupad ko ang pangarap kong maging super matchmaker. Sige, ito ang script. Huwag mong seryosohin. Sa mundong ito, narito na ako. Kuya Xiao, kung makita ka ni Zhao Zhao na ganyan, magkakamali siya. Kung hindi, pumunta ka sa kwarto mo. Anong ginagawa niyo? Ito yung tunay na may-ari. Yung kaibigan niyang babae na nakikisawsaw sa pinagsasaluhan. Talagang nakakahiya. Uwi na si Chow Chow. Matagal lang naghihintay ang boyfriend mo sa'yo. Chow Chow, sa wakas, nakabalik ka na. Kahit na nakakainis. Maaari namang gamitin ito para makipaghiwalay. Anong ginagawa ninyo? Zhao Zhao, nagkamali ka ng pagkaintindi. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ng kaibigan mo. Tinulungan ko siya ng kaunti. Zhao Zhao, huwag kang magkamali ng pagkaintindi. Maghiwalay na tayo. Kuya Xiao, umuwi ka na muna. Ako na bahala. Pakikialaman ko siya. Huwag kang mag-alala. Ngayon, nakakuha tayo ng malaking isda. Sabihin mo na, ay isang potensyal na stock na maaaring hawakan ng matagal. Oh, isang biglaang mayaman na nagbenta agad. Paano nagkaroon ng ganitong karakter? Mu Zhao Zhao, hindi mo naman ako pagbabayarin dahil sa isang mabahong isda, di ba? Huwag kalimutan na makipag-date sa mga tanga lalaki. Naghuhula ng malaking pangako para mapaniwala silang maglabas ng pera para sa'yo. Lahat ng ideya ay sa akin galing. Huwag mo lang akong pinapakita na parang inosente at dalisay na bulaklak. Sakit ng ulo ko, aalis na muna ako. Ikaw, gusto mong iwanan ako at mag-isa. Nangangarap. Kaya't gagawin kong pumutok ang iyong lawa. Ginoo. 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 Sa wakas ay nagpasya kang bumalik. Lolo, malapit nang bumalik sa bansa ang anak ng pamilya Chu. Ano na ang naisip mo? Lolo, nasabi ko na. Tungkol sa aking kasal, ang gusto ko ay resulta. Isang resulta na makakapagpatahimik sa iyong tiyuhin. Isang resulta na makakapagpatatag sa board of directors. Huling buwan na. Kailangan mong makipag-ugnayan sa pamilya Chu, o kaya't isuko mo ang posisyon ng pangulo ng pay group. Isang buwan ay sapat na. Kahit na hindi umaasa sa kasal, maaari ko pa ring patunayan ang aking kakayahan. Pay mo, sa iba ay sinusunod kita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mo ako pinapansin. Binlock ko na ang card mo.
Anak, huwag magalit. Wala naman talaga akong relasyon sa best friend mo. Video call ng asawa ko. Sabi mo, mamimili tayo ng bituin habang nakalabas ang mga binti ngayong gabi. Kung magpapaloko ka pa, pupuntahan ko na lang sa kumpanya mo. Ipinaabot ko na ang 100,000 na pera. Tanggapin mo na. Sige, halik. Maghihintay ako sa hotel sa isla sa weekend. Manloloko sa pag-ibig. Nang aabuso ng tapat na puso para sa pera. Itong gulo. Lahat ay tapos na. Tapos na. Maghiwalay na tayo. Aktibasyon ng sistema ng koneksyon. Pagtutugma ng 50 tunay na pag-ibig. Buksan ang pangunahing kakayahan sa pagbabasa ng isip. Palaging may kasamang magandang anyo. At gantimpalang 100 gintong bar. Wow, sistema ng gintong daliri. Pagtutugma ng 50 peres. Maaari kong palaging dalhin ang magandang anyo. Mas maganda pa kaysa sa beauty filter ng cellphone. At may gantimpalang milyon-milyon. Ang pangarap kong maging mayaman ay matutupad dito. Ito ang aking comfort zone. Sobrang dali. Maliit na sistema. Kung mangangaliwa ka sa akin, bibigyan kita ng leksyon. Tita, huwag kang mag-alala. Kahit sino, hindi ko kayang lokohin ka. Sige, aalis na ako. Paalam. Ay, hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Alaynan. Hindi ba ito? Ito ay daluyan ng sistema. Ang orihinal na may-ari ay isang sikat na streamer. Marami siyang kakilala. Madali lang sigurong makahanap ng koneksyon. Magpahinga at mag-ipon ng lakas. Labanan muli bukas. Muzawzaw, bakit nandito ka pa at parang walang pakialam? Dumating na lahat ng 5 isda mo. Nakapunta pa nga sa general manager. Ano nang sinasabi? Muzawzaw, lumapit ka dito. Ay naku, naku. Muzawzaw, kilala mo ba itong mga ito? Kilalanin. Siya ang anchor ng inyong kumpanya. Ngayon ay niloko niya kaming 5 sabay-sabay. Ito ba ay pinaplanong gawin ng inyong kumpanya? Wala pong ganun. Wala pong ganun. Kami, mahigpit na ipinagbabawal ng aming kumpanya. Nakikipagkita ang host sa fans ng pribado. At saka sobrang baba ng performance niya. Wala rin siyang masyadong fans. Ano ba? Muchaw-chow. Malubhang nilabag mo ang patakaran ng kumpanya. Hindi na namin pwedeng panatilihin ka. Tinanggal ka na sa trabaho. Anong nangyayari? Mawawalan na ako ng trabaho. Anong klaseng sistema ito? Kakaumpisa ko lang, nawalan na ako ng trabaho. Hindi ba pwedeng mabuhay? Ganito na lang ang pera. Noon, sapat lang ito para sa 2 masarap na pagkain. Kung hindi pa ako kikita. Gusto ko nang kumain ng lupa. Magsasakripisyo na ang sistema, lumabas ka na. Inirerekomenda na muling ipagpatuloy ng host ang dating trabaho. Ikatugma ang halaga ng sistema at ang halaga ng tunay na pag-ibig. Makakatulong ito sa host na mas mahusay na matapos ang mga gawain. Nga. Maaari rin akong mag-live stream sa bahay. Talaga namang matalino ako. Sige na, bata, umalis ka na. Ang hirap alagaan nitong babae na ito. Sa susunod, magpapadala na lang tayo ng iba. Gusto mong makipagsagutan? Kumusta, kumusta? Mag-usap tayo. Bakit ang hirap nitong tao na ito? Tingnan natin kung anong mga paraan pa ang mayroon ka. Si Yaoqiang, naghiwalay na tayo. Ayos lang, maganda na maghiwalay. Sana makahanap ka ng mas mabuti. Maganda na maghiwalay. Ang pera ng mga magulang ko para sa kanilang pagretiro. Pera na hiniram ko mula sa mga kamag-anak. Lahat ay ginamit na para bumili ng bahay. Ginawa ko ito para makasal sa iyo. Ayoko na. Kailangan mong sumama sa akin sa tanggapan ng mga sibil ngayong araw. Ang prutas na pinilit ay hindi matamis. Kung walang kasunduan, may pagkakaibigan pa rin. Ikaw. Bitawan mo ako. Huwag. Huwag. Ginopi. Ako ay nagsalita ng buong puso. Isang malaking apartment na 200 metro kwadrado sa loob ng school district. Ang sasakyan ay dapat GTA kahit minimum. Tungkol sa dowry. Ang 66% ay hindi sobra, di ba? Dapat may 2 yaya. Naiintindihan ko. Isang kasunduan para sa panghabang buhay na suporta. Huwag mong gawing masyadong masakit pakinggan. Nagtapos ako sa isang prestihiyosong paaralan. Maganda ang aking itsura. Siyempre, karapat-dapat ako sa pinakamaganda. Ang iyong halaga. Kailangang sukatin sa isang bahay. 66,000. 2 yaya ang magpapatunay. Sa tingin ko, parang ito ay isang overpriced na panggamit sa depekto. Ikaw, yung suot mong pang-ukay-ukay. Kahit ang bride price ay hindi mo kayang ibigay ang mahirap. Karapat-dapat kang manatiling single magpakailanman. Walang gustong basura. Siya.
Mu Xiaoxiao, huminto ka. Ang mga asal ng sample ay lumihi sa inaasahan. Sobrang nakakagulat ang pananaliksik na ito, di ba? Ganito na ang merkado ng pag-aasawa at pakikipag-date ngayon. O kaya naman ay ang babae ay sobrang mapaghimala, baka gusto lang ng lalaki na walang bayad. Pero sa kasal kasi, mahalaga ang pagkakaintindihan ng dalawa. Masakit pag-usapan ang pera. Ngunit nakikita ko ang iyong aura. Nagmumula ang iyong liwanag at ganda. Nagbilang ako ng mga daliri. Mukhang ang iyong tunay na kapareha ay malapit na. Malapit nang dumating. Tunay na mapapangasawa. Hindi mo sasabihin na ikaw, di ba? Tingnan mo dun, nagsimula na ang laban. Sabi nila 5 lalaki ang nagsisigawan para sa isang babae. Grabe, ang intense. Tara, tingnan natin. Naku, delikado na. Sila kung mga dating kasintahan. Kung may mangyaring masama, hindi ito magiging maganda. Mga dating kasintahan. Babalik ako sa iyo tungkol dito mamaya. Kailangan ko munang umaksyon. Interesante si Mu Zhaozhao. Nagkunwari akong nakalimutan ang nangyari noong nakaraan. Gusto ko pa rin ito. Nabili ko na ang bahay na pangkasal. Sabi niya, handa na siyang magpakasal sa akin. Bakit ko naman ibibigay sa inyo? Sabi niya, ako lang ang mahal niya. Nakapag-isip na kami ng pangalan para sa anak. Hindi ko kayang isipin na wala siya. Huwag niyo akong pilitin na kumilos. Hindi siya ang akin. Akin, 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 akin. Yung batang babae, walang mata. Nadapa na ako. Mu Xiaoxiao. Wala na tayong pag-asa. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Tumigil ka, huwag tumakbo. Nandito lang siya kanina. Baka nakita na ang multo. Siguradong nagtago siya. Tara, hanapin natin sa coffee shop. Nakatakot naman. Wala silang nakita. Kailangan ko nang umalis. Ay, andyan si Mu Xiaoxiao. Huwag tumakbo, tumigil ka. Langit, saktan mo na ako. Lumayo ka. Siya yun, Pei-mu. Asawa ko. Bukas, pupunta na kami para magparehistro. Mu Zhaozhao. Kagabi lang sinabi mo sa akin. Basta bumili ako ng bahay, pakakasalan mo na ako. Ngayon ikaw. Kailangan mong magpakasal sa lalaking ito. Mu Zhaozhao. Hahanap ka ba ng kahit sino? Para lang makasagot sa atin. Ek, magsalita ka na. Pakiusap. Tama ang sinasabi niya. Bukas tayo kukuha ng lisensya. Matagal na tayong nagkasundo. Bukas kukuha tayo ng lisensya. Mu Zhaozhao. Itong batang ito, bukod sa mukha. Saan ka mas malakas kaysa sa akin? Paano mo maaring makuha ang sertipiko sa kanya? Hindi ako naniniwala. Bukas, ipapakita ko sa inyo ang sertipiko ng kasal. Sige, bukas susundan ko kayo sa pagkuha ng sertipiko. Kung mangyari mang lokohin mo ako, huwag kang magalit kung hindi kami magiging magalang. Tama. Bobo ka, huwag kang magsalita ng basta-basta. Pwede naman. Bukas ng 10:00 ng umaga. Inaanyayahan kayong bumisita at magpasalamat sa amin sa aming bagong kasal. Umalis na ang lahat. Gusto mo pa bang yakapin pa rin? Salamat sa iyo ngayon. Pero, sabi mo kanina na gusto mong magpakasal sa akin. Totoo ba iyon? Kasunduan sa kasal. 2 milyon sa 1 taon. Tama iyon. Ngunit ang perang ito, kailangan munang makita ng lolo ang ating sertipiko ng kasal. Bago ko ito ibigay sa iyo. Kailan mo ako dadalhin para makilala si lolo? Talaga namang kapareho sila ni Sukyanyu. Pero wala namang problema. Gamitin ko lang din siya. Kapag may oras na ako, ipapaalam ko sa'yo. Kung walang problema, kaya't pirmahan mo na. Mahalaga ang kasal. Gusto kong mag-isip-isip pa. Kailangan kong makawala sa mga tanikala ng pamilya. At kailangan mong makawala sa 5 tao na iyon. At makakuha pa ng pera. Pareho tayong makikinabang. Pagkatapos ng 1 taon, makakapaghiwalay na tayo. Para sa iyo, siguradong kita ito. At saka, ikaw ba ang unang nagmungkahi ng kasal?
Mga to, talagang dumating na sila. Sabi ko, kung magpapakasal na talaga. Hindi pa rin kayo naniniwala. Mu Zhaozhao. Kayo lang naman ay nagpakita sa harap ng opisina ng Civil Registry. Sandali lang. Hindi ako naniniwala na totoong kasal kayo. Narinig ko pa nga sa best friend mo eh. Hindi siya talaga kilala. Gusto mo ba kaming lokohin? Sino ba talaga siya? Nakita mo ba? Sertipiko ng kasal. Totoo ito. Maaari ba kayong lokohin ito? Uy, ikaw. Mu Chao Chao. Akala mo ba ay makakabili ka sa Pinduoduo ng peking sertipiko sa 9 na piso at 9 na sentimo? At maloloko mo kami. Mali, ang sertipikong kasal na ito ay totoo. May bakal na selyo. Impossible. Mu Chao Chao. Talaga bang nagpakasal ka sa batang ito na mahirap? Nagpakasal ka na nga. Ano na ang halaga ng bahay na binili namin para sa'yo? Ano na ang halaga ng perang ginastos namin para sa'yo? Swerte niyo na lang. Si Mu Zhaozhao ngayon ay asawa ko na. Sino pa ang mga has na manggulo sa kanya? Mag-ingat kayo, baka hindi ako maging magalang sa inyo. Mu Chao Chao. Ikaw ay isang sinungaling. Niloko mo ang ating damdamin. At gusto mo pa ng aming bahay. Ito ay panlilin lang. Dapat siyang kasuhan, kailangan siyang kasuhan. Hindi tama. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Mag-iisip ako sandali. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pay group. Si Pi Xiao. Salamat sa pagligtas sa akin ngayon. Ngunit medyo nagmadali tayo sa pagkuha ng lisensya, hindi ba? Parang hindi ito masyadong formal, di ba? Dapat kumain tayo ng masarap, di ba? Mas masaya kumain sa labas. Pwede kitang imbitahan sa bahay ko para kumain. At baka makilala mo pa ang kasama kong roomie. Hindi ka ba nahihiya o natatakot makipag-ugnayan sa tao? Hindi naman, di ba? Siyempre, hindi. Gusto ko rin malaman kung ano ang tingin ng roomie ko sa akin. Si Sukyanyu, hindi mo kailanman may isip. Magkikita tayo sa ganitong paraan muli. Sige, umalis na tayo. Ikaw ang magbabayad, ako ang gagawa. Hintayin mo na lang ang pagkain. Kaya kong pumasok sa sala at sa kusina. Maliban sa medyo magastos, maaari siyang ituring na isang magandang lalaki. Ito ay mataas na kalidad na leather shoes na imported mula sa Germany. Ang iyong bagong biktima ay... Pabilis, ipakita mo sa akin. Anong klaseng tao ang kaya mong dalhin pa uwi? May bago akong proyekto na nakuha. Hayaan mo rin siyang makilahok. Maraming kapintasan si Ginoong Pei. Siguradong ayaw niyang istorbohin habang nagluluto. Hindi siya. Ito ay... Naku, nakalimutan kong ilagay sa lugar. Ay... Sekreto ng negosyo. Mu Zhaozhao. Kahit ito, kailangang mag-ingat ka pa rin sa akin. Kung hindi mo ako papakita, hindi na tayo magkaibigan. Ay... Ginoong Zhao. Kinuha ko na ang proyekto at bababa na ako. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo akong bumalik mamaya para suriin ka. Mali. Kakaibang nakita ko. Nakasulat dito ang kasunduan sa kasal. Mu Zhaozhao. Nag-iingat ka sa akin. Kaya huwag mong asahang magiging maayos ang lahat. Narinig kong may nagsasalita. Bumalik na ang kasama mo sa kwarto. Lumabas siya para makipag-usap tungkol sa negosyo. Huwag na lang natin siyang alalahanin. Kung alam ni Sukyanyu na ako ay naging asawa ni Mu Zhaozhao, maaalala kaya niya ang ating nakaraan. Mag-ingat. Sa kanya, may amoy na katulad ng kay mama. Ng bulaklak ng gardenya. Anong pangalan mo? Sukyanyu. Pangalan ko ay Pei Mu. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Umupo ka dito. Alaynan, sobrang sarap ng ginawa mo. Kung ayaw mo nang maging anak ng mayaman sa hinaharap, pwede kang maging kusinero. Ang kinakain mo parang isang ardilya. Pero, medyo cute naman. Siya, nakangiti ba siya? Baka, dahil pinuri ko ang nilutong pagkain niya. Kumakain ng ganito kaunti. Sigurado ka bang busog ka na?
Huwag ka nang magpanggap na may maliit na tiyan dito sa harap ko. Buksan mo na at kumain. Ang sarap ng niluto mo. Siguradong kakainin ko lahat. Walang matitira. Hindi naman kita pinilit na gumastos para sa gulay. Para lang mapantayan ang ginastos sa isang pagkain. Itong taong ito, hindi ba siya nakakuha ng maraming pera? Ang kuripot naman. Nawala na lahat sa akin. Sobrang paborito. Sigurado akong masaya siya. Nakatapos ka na lahat. Nakalimutan kong hindi pa siya kumakain. Pasensya na. Baka gusto mong magluto ako ng noodle para sa'yo. Huwag na. May natirang sangkap kanina. Lumabas ka muna. Hindi pa babalik si Sukyanyo ng mabilis, di ba? Muzao-zao. Xiao Qiang. Tapos na kami. Bakit ka pa nandito? Mu Chao-Chao. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Nagpapanggap kayong kasal ni Pei Xiao para lokohin kami. Hindi ako magpapatawad sa'yo. Paano niya nalaman? Sino ang sumaksak sa likod ko? Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan. Gusto kong malaman mo. Umalis ka sa akin. Umalis ka at doon ka magsisisi. Ah! Ah! Ang babaeng ito ay mukhang payat at mahina. Pero nagawa niyang patumbahin ang isang malaking lalaki. Gaano pa kaya karaming sorpresa ang meron siya? Lalong nagiging kawili-wili. Baka matakot siya sa akin. Hindi, kailangan kong magpanggap na mahina. Magpigil, magpigil. Asawa. Siya ang naghanap sa akin. Natatakot ako. Akala ko'y ganito kalakas ang babaeng ito. Lahat ito ay kasinungalingan. Isang malaking sinungaling. Ikaw ay isang halimaw. Isang halimaw. Ikaw ang nagpasakit sa kanya ng ganito. Hindi ako. Ako'y isang mahina na babae. Walang lakas na makapagpahinto ng manok. Paano ko siya maipapabagsak ng ganyan? Siya na mismo ang nahulog. Siya na mismo ang nahulog. Kanina gusto ko siyang tulungan. Aba, wag lang puro pag-ibig ang isipin. Mayroon ka pang 49 na gawain na dapat tapusin. Kailangan mong tapusin. Bilisan mo na. Kung hindi mo ito matatapos, ako ang mapapahamak. Sira na. Paano ko nakalimutan ang mahalagang bagay? Natapos na ang trabaho. Hintayin mo akong ihanda ang proseso. Maaari nang mag-live stream. Ding 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 ding. Pamangkin, nandito na ang iyong tiyuhin. Nandito na ako para sa iyo. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Ito ang tiyuhin ng orihinal na may-ari. Mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Tito, pumasok ka na. CJ. Ay naku. Ang daming masasarap na pagkain. Talagang masunurin ang pamangkin. Alam niyang darating ka. Sinadyang inihanda ang lahat ng ito para sa akin. Ang ganda. Ay naku. Hindi ito para sa'yo. Ang sakit. Ang lambot ng kamay ko. Naging pula na dahil sa'yo. Kailangan mong magbayad. Magbayad ka, magbayad ka. Siguradong dumating na si Pei mo. Dumating na ang kaibigan ko. Bumalik ka na sa kwarto. Huwag na huwag kang lalabas. Narinig mo ba? CJ. Pei mo, andito ka na. Pumasok ka na, naghanda ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Hindi naman ito si Sukyanyo, di ba? Bigyan siya ng masama niyang ideya. Lasiw. Kasing-kasing niya ang paraan niya. Anong ikakagulat mo? Kung ayaw mong ipakita, titignan ko pa rin. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo sa akin. Magtuos tayo. May sasabihin akong seryoso sa'yo. Sa Miyerkules ng susunod na linggo, dadalhin kita sa bahay para makitang lolo. Ikaw. Ganito ba kalasing ang alak na ito? Bihira kang uminom pero gusto mong magyabang. Hindi ako nagkakamali. Totoo ngang anak mayaman siya. Siguro sinusubukan niya si Mu Chao Chao. Dahil hindi niya makontrol ang sarili niya. Huwag mo akong sisihin kung sakaling agawin ko siya.
Hindi dapat malaman ni Sukyanyo ito. Ito'y, anong tunay na pag-ibig? Ipakikita ko sa'yo, pare-pareho lang ang mga lalaki. Nasaan siya? Baka hindi siya makaharap sa akin. Anong klaseng lugar ito? Tulungan, may tao ba? Parang nakakita ako ng multo. Muzao-zao, hindi ko ito palalampasin sa'yo. Ang pangit ng alak na ito. Kahit aso, ayaw uminom nito. Pagkatapos ng hangover, uminom ng lugaw. Mabuti para sa tiyan. Ay, apo kong babae. Ang sarap magluto ng boyfriend mo. Di ko rin alam kung paano ka nakalusot sa swerte. Nakita mo ang isang yaman. Tito, anong ginagawa mo dito? Chow chow. Nakatagpo ako ng multo. Anong nangyayari, ito ba'y multo? Kakatapos ko lang umuwi kagabi. Biglang may lumabas na liwanag. Tapos, hindi ko alam kung bakit. Nakateleport ako sa labas ng bayan. Wala akong dalang cellphone. Wala akong kahit isang sentimo. Naglakad ako buong gabi bago makabalik. Ayos na, pagbalik mo, wala nang problema. Sistema, palitan ng teleportation talisman. Tara na. Pamangkin kung hindi dahil sa akin. Ang lalaki mo ay naubos na ng green tea. Ayos lang, kailangan mo akong pasalamatan ng mabuti. Pagbalik mo, wala nang problema. Nandito na ako. Ikaw. Ngayon, ako ang legal na asawa ni Mu Chow Chow. Narito ako sa kanyang tahanan ng may karapatan at ayon sa batas. May problema. Ikaw. Ikaw ay kasal na. Lonan Bobwe, magkakilala kayo. Love and Boo, magkakilala kayo. Layang Yu. Peimu, dito na tayo huminto. Bakit? Bakit mo ako iiwan? Hindi kita iiwan. Sa tingin mo ba? Talaga akong mag-aasawa sa'yo. Hindi ba't sinabi natin na magpapakasal tayo? Pwede tayong makipaghiwalay. Ibalik mo sa akin ang 1,000,000 regalo. Anong 1,000,000 regalo? Iyan ay ibinigay mo sa akin. Nang kusa habang tayo'y nagde-date. Bakit? Hindi ba kailangan gumastos sa pakikipag-date? Pimew, kung talagang mahal mo ako, dapat mong matutunang bitawan. Hindi ko siya kilala. Iswe, tanga si Mu Chow Chow. Nakahanap ng isang mahirap na niloko ko at naubos ang pera. Kaya titingnan ko kung anong magandang buhay ang makakamit niya sa hinaharap. Sukayanyu, hindi siya nag-aalangan nang makita ako ng personal. Ang pagkakakilanlan bilang reyna ng dagat ay nakaukit na sa aking pagkatao. Yung babaeng manloloko na niloko ako noon. Medyo katulad ng kasama mo sa kwarto. Pimew. Noon, nagawa kong makasama ka. Maraming ideya si Mu Chow Chow. Hindi mo naman akalaing talagang gusto ka niya, di ba? Sa susunod na Miyerkules, makikita tayo, Lolo. Dadaling kita para pumili ng angkop na damit. Ay. Pumili ng angkop na damit. Mabilis, tara na. Iswe, anong pinagmamalaki mo? Isang mahirap na tao, pumipili ng damit. Makikita si Lolo. Malamang nasa probinsya. Lugar na walang tao, walang hayop. Pweh. Umalis na kayong dalawa. Sa akin na ang masaganang almusal na ito. Hihi. Kumusta, maganda ba? Magpalit pa ng isa. Maganda ang babae na ito. Maganda rin ang katawan niya. Para siyang hanger. Miss, bagay na bagay sa'yo ang mga set na ito. Pwede kang mag-be on.
Nakatry ka na ng maraming set. Wala ka bang natanggap na satisfaction? Bakit siya mas mapili pa sa babae? Sige na. Itong set na ito. Mas mukhang komportable itong set na ito. Nag-aalinlangan akong niloloko mo ako. May ebidensya ka ba? Ikaw. Ikaw ang nagbayad, tama ka. Sige, ikaw ang masusunod. Sa kahit anong anggulo, hindi siya mukhang ganun. Hindi siya kasing tuso ng sinasabi ni Sukyanyu. Subukan pa natin. Magtatampok din siya sa kanyang mga pagkakamali. O baka naman masyado siyang magaling umarte. Mukhang sanay na sanay siya sa magarbong pamumuhay. Wala pa nga siyang ipon. Ang paldang ito ay mahigit sa 10,000. Nabura na ang lahat ng credit card ko. Dati, kahit papaano, mayaman din ako. Ngayon, dahil sa damit, naging utang na babae na ako. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita na natin si Lolo, babayaran kita ng 10 beses para sa pera ngayon. Totoo ba? Bawiin mo na ang akin. Kayo yun. Ito ay isang high-end na mall. Kayong mga mahihirap. Siguro hindi pa kayo makabili kahit ng shopping bag. Anong kinamumuhian ninyo? Damit na 1,000 piso ang isa. Sabi ng asawa ko, bili niya agad para sa akin. 200,000 yun. Hindi ka ba talaga tanga? Binili mo ba yun gamit ang sarili mong pera? Ito si boyfriend ko, si Go Chengui. Siya ang chairman ng Gu Corporation. Tunay siyang mayaman. Hindi tulad ng mga mahihirap na tulad ninyo. Mga damit na higit sa 1,000 yuan. Nakahiyang ilabas yan. Sobrang ganda. Ang ganda ng babaeng ito. Kamusta? Oh, kamusta? Anong chairman ng Gu Group? Sobrang bastos lang. Mahal, nagmamadali ako. Punta tayo sa 5-star na restaurant. Kain tayo ng masarap na pagkain, okay ba? Sige, mahal, tara na. Ayan, Gil. Lin, huwag masyadong magsuot ng dyed na gemstones. Hindi ito mabuti sa katawan. Ikaw, parang probinsyano. Marunong ka bang tumingin ng gemstones? Ito ay regalo ng boyfriend ko para sa akin. Bakit mo siya ginagawang masama? Naniniwala ka bang maipapasa ko ito sa korte at ikaw ay mababang karote? Sige lang. Pero bago mo ako kasuhan, maaari mo munang ipasuri ito. Kung mali ang sinasabi ko, 10 beses na kabayaran. Hindi ko alam kung bakit kayo nandito sa Asia Pacific Mall ngayon. Ito ay pagkukulang sa aming trabaho. Nakaabiso na, ang mga flagship store ng bawat international na brand. Agad nilang ipapadala ang pinakabago ngayong taon, na nakapak sa inyong tahanan. Wala kang pakialam dito. Umuwi ka na, Ginoo. Oh, kilala ko na siya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng nangungunang kumpanya sa bansa, ang P Group, ng P. Magandang araw, P. Ginoo. Ako si Xiao Gu mula sa Xinya Renovation. Ah, ikaw pala ang malaking kabute. Bakit ngayon ako napatingin ng mali? Ay. P. Xiao. Pwede ba tayong magpakasal ulit? Hindi naman totoo na sinabi niya ang tungkol sa kwintas na ito, di ba? Baka peke lang yan. Hindi yan peke, mahal. Hindi ka ba gutom? Dadalhin kita para kumain ng masarap. Anong klaseng bagay to? Pag nakakakita ng may pera, gusto nilang iwanan ako. Paano mo nalaman na peke ang mga alahas niya? Dahil, totoo, nasa bahay ko. Anong nangyayari? Bakit ang ngiti niya? Parang nakakaakit naman sa akin. Pero hindi naman siya, yung tipo na gusto ko. Bakit ganyan ang tingin niya sa akin? May something ba sa mukha ko? Wala naman ah. Halika, Pei-mu. Hindi ba't paborito mong kumain ng isda? Siyempre, siya ang mayaman. Baka sakaling mapagbigyan pa nila ako ng mas malaking pera. Salamat din sa taong ito na nakatulong sa akin na makalimutan na. Ang titulong dalagang virgin. Allergic ako sa isda. Kain ka na lang ng gulay, mas maganda sa katawan. Siguradong tama na ito, di ba? Ayoko talaga kumain ng siling green. Yung babaeng ito parang walang utak ah. Sige na, isang subo na lang. Anong nangyari? Bakit parang hindi siya masaya? Ay, ang isip ng lalaki parang dagat, mahirap tuklasin. Talagang mahirap pasayahin. Baka pwede tayong tumawag ng tahimik kay Tio. Lalaki rin siya.
Ang mga lalaki, sila ang nakakaintindi sa mga lalaki. Pupunta lang ako sa banyo. Pasensya na. Miss, okay ka lang ba? Wala, okay lang. Anong nangyari? Bakit sobrang init ng mukha ko? At saka, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? May sakit ba ako? Nandito tayo sa libro ah. Ang anyo ay walang anyo ay anyo. Tumingin ang mata sa ilong. Tumingin ang ilong sa bibig. Naubos na iyon noon. Hindi na ako magkakaroon ng damdamin. Ang tanga naman. At ang sinasabi ni Sukyanyu, tungkol sa babaeng nakakalimot sa pagkakaibigan dahil sa pera, ay talagang magkaiba. Si Sukyanyu, tiyak na nagkakamali ako. Tama. Ganun nga. Wow, kailangan bang maging ganito kagwapo sa pag-inom ng tubig? Ang aking maliit na puso. Temo, ang kalaban ko. Huwag mo na akong ay akit pa. Sa wakas, bumalik ka na. Naka-reserve na ako ng restaurant. Sasamahan kita doon. Paano ang mga magulang ng batang babae? Hindi ka ba sasama para kunin sila? Walang mga magulang. Naghihintay na siya sa iyo sa restaurant. Walang ama, walang ina. Sige na, basta't maganda ang ugali at kakayahan. Ayos lang kahit ordinaryo ang kalagayan sa buhay. Talagang maunawain ang batang ito. Alam niyang maghintay para sa nakatatanda. Hello. Sabay silang sumakay ng sasakyan. Nakaayos na sa kabilang side. Gawin mong maayos ang bagay. Bantayan mo siya. Alaynan. Lolo. Pumunta ka na muna sa kwarto. Titingnan ko kung kumpleto na ang mga gulay. Ngayon ang unang pagkikita ni na Lolo at Mu Chow Chow. Magkikita sila sa unang pagkakataon. Kailangan siguradong walang mali. Magdagdag ka pa ng mga paboritong gulay ng asawa mo. Alaynan. Nararamdaman mo ba kung matamis o mataray ako ngayon? Huwag mo namang takutin ang manugang ko, ha? Chairman, mukhang mabait ka. Siguradong magugustuhan ka ng misis. Itong maliit na tiyuhin. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Dumating ako dito para makipag-ugnayan sa iyo. Uy, magandang babae. Nagtatrabaho ka dito bilang waitress. Si Pei Xiao, ganong klaseng tao. Maglalaro lang ako sa'yo. Sige na, totoong masasaktan kita. Sakto lang. Kakain ako dito kasama ang ilang kasosyo. Pumunta ka sa private room namin. Pupunta tayo sa party para bumili ng bag na gusto mo. Maliit na cute. Anong pinapakita mo? Hindi ba't pera lang ang kailangan? Marami ako niyan. Kung hindi dahil sa hitsura mo. Hindi kita titingnan kahit isang beses. Kung patuloy mo akong siraan. Gagawin kong sikat ka sa buong bayan. Gagawin kong sikat ka sa buong bayan. Ay, natatakot ako. Kung muling gagalaw ka sa akin. Ikaw ang masasaktan. Haha. Nakakatakot ka talagang magsalita, babae. Pero gusto ko ang ganito sa iyo. Kung hindi lang ako mananagot sa batas, tiyak na papaluin kita hanggang hindi ka na makagalaw. Halika na. Tingnan mo kung sino ang nagkakagulo sa ating teritoryo. Paalisin mo siya. Mismo kung susunod ka sa akin. Tiyak na magiging masaya ka at masasarapan. Anong ginagawa mo? May lakas ng loob na maggulo dito. Siksiyaw Kiran. Swerte mo na. Balang araw, magiging akin ka rin. Ngayon, nailigtas ka ng gwardiya na ito. Sa susunod, hindi na kita palalagpasin. Sabi ni Amu. Nasa dito lang daw ang batang iyon. Nasaan na siya? Baka nasa banyo siya. Ginoo. Hindi ka naniniwala sa asawa ng kabataan. Mas hindi ako naniniwala sa kanya. Lolo, ito ang iyong manugang. Sinabi ni Xin Pei Mu, gusto mo ng mga antigong bagay. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo.
Nakaayos ng maayos. Maging magalang sa pagsasalita. Pero hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Salamat kay Yanji. Mew, ito ang regalo ko kay Yanji. Mew. Tanggapin mo ito. Mula ngayon, pamilya na tayo. Ibinibigay ko ito sa iyo. Kunin mo na lang. Salamat, Lolo. Amo. Ihatid mo si Yanji. Mo pa uwi, tapos bumalik ka. May kailangan akong pag-usapan sa iyo. Paano ang naging performance ko ngayon? Minsan, nakakatuwa rin ang babaeng ito. Kompleto. Ano ba ang kwalipikado? Ako naman ay nagpakitang gilas talaga, ha? Hindi basta-basta matatalo si Lolo. Pinapabalik niya ako. Siguro pinapunta niya ang assistant para imbestigahan ka. Seryoso ka ba dyan? Hindi mahuli ni Lolo kahit ano. Kung ang tunay na pagkatao ay isang babaeng pirata. Nahuli. Kaya ang kasal namin ni Pei Mu ay nasa panganib na ba? Ngayon, ang dalagang dinala ni Mu ay kailangan kong suriin ng mabuti. Ginoong Pei, sa tingin niyo ba ay hindi karapat-dapat ang misis sa binata? Sa tingin ko siya ay. Tingnan mo, mukhang mabait siya sa labas. Sino ang makakaalam kung anong nasa loob? Gusto niyang maging manugang ko. Pero hindi ganun kadali. Buwisit na bata, huwag mong isipin na dahil matanda na ako, madali mo akong maluloko. Tingnan mo kung anong nahanap mo para sa akin. Yung mata mo sa mukha, parang butas. Baliw. Zao. Lahat ng ito ay nakaraan na. Hindi ko ito papansinin. Ang mga babaeng ganito ay mababaw. Ang gusto niya ay ang pera mo. Sa pamilya Pei namin. Kapangyarihan. Nakuha na namin ang aming lisensya. Talagang tayo ay nagtutulungan. Divorce. Agad mo akong ihiwalay. Ang dalaga ng pamilya Chu ay bumalik na sa bansa. Nakita ko siya minsan. Ang kanilang angkan at kaalaman ay tugma sa atin, pamilya Pei. Inutusan ko ang tao na ayusin ang pagkikita ninyong dalawa. Ayoko ng kasunduan sa kasal. Ayoko ng diborsyo. At ayoko ring gumamit ng babae para patatagin ang aking posisyon sa grupo. Ikaw walang kwentang tao. Kasing gaya mo ang iyong ama. Kung hindi ka makikinig sa akin, ang iyong card, itatigil ko na. Pumunta ka sa sangay sa timog ng lungsod at magmuni-muni ka. Kung lalabas ka sa pintuang ito ngayon, bukas, pupunta ka sa sangay na halos patay na. Ay, naiinis ako. Sino yan? Mu Chao Chao. Mew. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Anong nangyari? Bakit ganito kalungkot ang pakiramdam niya? Ganito. Mas magiging okay kaya. Totoo bang gagawin niya tulad ng sinabi ni Lolo, na manloloko sa akin? Ganito ba mas magiging okay? Matagal na kaming mag-asawa. Kung mayroon kang hindi magandang nangyari, maari mong ituring akong puno ng mga lihim. Masyado akong tahimik. Naniniwala ako sa aking mga desisyon. Ang kanyang simpleng isip at si Sukyanyu. Tiyak na hindi sila magkapareho. Marahil, maaari kong pagkatiwalaan siya. Kahit na tayo ay kasal sa kasunduan. Sigurado akong ikaw ay naniniwala sa akin, tama ba? Kung hindi, hindi mo pipiliin ako. Sa totoo lang. Si Lolo. Ang nagsabi sa akin na magpakasal na lang ako sa kanya. Bumalik para sa kasal. Isara ang bibig ng mga direktor ng grupo. At ng tiyuhin. Ayaw kong magpakasal sa taong hindi ko mahal. Kasama siya. Si Pei Mu ang unang nakita ko sa libro. Na seryoso at matatag sa pag-ibig at karera. Ng ganitong paraan. Kailangan kong tulungan siya. Kung walang pangarap ang tao, anong kaibahan niya sa isdang maalat? Susuportahan kita. Nang matapos ang usapan natin, parang gumanda ang pakiramdam ko. Narinig ko na ang pagkain ng masarap ay nakakapagpataas ng dopamine. Dagdagan ang kasiyahan. Pupuntahan kita para mag-enjoy ng husto. Sige na. Muling nag-update. Ang pagkakakilala ko sa kanya. Ang daming ulam. At may 2 malaking mangkok ng sabaw ng manok. Sigurado ka bang kakayanin mong ubusin? Ito lahat ay para sa akin mag-isa. Kung gusto mong kumain, mag-order ka pa. Kahit hindi ito kasing sarap ng kay Pei Mu.
Pero isang hapunan niya na nagkakahalaga ng ilang libong yuan. Masulit pa rin ang western food. Pupunta lang ako sa banyo. Ay naku, huwag. Ako ito. Ako ang iyong tiyuhin. Tiyo, bakit ikaw? Ano nang ginagawa mo dito? Hindi ba't para sa'yo? Walang katapusang abala. Tingnan mo, mga batang babae, mga may maliit na tiyan. Tingnan mo, ang dami mong nakakain. Dapat sumali ka sa malaking pagkain na paligsahan. At saka, ang dami mong nakakain. Hindi ba ito nakakagulat kay Pei mo? Ang daming detalye sa pagkain. Siyempre. Tingnan mo, ang dami mong nakakain. Paano kung matakot siya at umalis? At saka, mula nang ikasal ka kay Pei mo. Hindi ba't? Naghihiwalay pa rin kayo. Ano pa nga ba? Naiinis ako. Ikaw, napakabodong bata. Sinasabi ko sa'yo, magmadali kang ayusin ang mga bagay. Manirahan ka sa kanya. Ay naku. Kung wala ako sa bahay na ito. Matagal na itong nagkawatak-watak. Tara na. Ituturo ko sa'yo kung paano ang buhay pagkatapos magpakasal. Tito. Paano siya nakarating dito? Siya. Ako naman. Kakatag lang ni Chow Chow. Dito para makisali sa usapan. Alaynan. Sabi na. Nakalimutan ko kung paano kita tinuruan kanina. Matagal na kaming kasal. Dapat kaming tumira magkasama. Bukas lilipat na ako sa bahay mo. Ipadala mo sa akin ang address. Anong sinasabi mo? Gusto mong tumira kasama ako. Ayaw ba niya sa akin? Kailangan ko pang magpanggap na mahinhin. Matapos kaming mag-asawa. Dapat kaming magsama. At saka, hindi ba may hindi siya gusto sa akin ang lolo mo? Sana ay, wag mo akong biguin. Ay naku, bakit ang saya-saya ng puso ko? At pwede pang hawakan araw-araw. Ikaw, kailangan mong mag-business trip. Kasama ko na si Pei mo, kasal na kami. Siguradong kailangan naming magsama. Naghahanap ka ng kasamang roommate, di ba? Ah, Mu Chow Chow. Nabaliw ka na. Si Pei mo ay nagpapanggap na mayaman. Sa labas. Pero sa totoo lang, isa siyang walang-walang pera. Gusto mo pang lumipat doon. Hindi ka naman magpapakamatay. Dahil dito, di ba? Hindi pa alam ng taong ito na si Pei mo ay isang super mayamang anak ng mayaman. Kung malaman niya ito isang araw, siguradong iiyak siya. Si Pei mo ay isang taong may mga pangarap at tapat sa kanyang nararamdaman. Hindi mo siya kilala. Hindi ko papayagang sabihin mong ganun siya. Hindi ko siya kilala, ako. Sige na, pag nagkamali ka na, malalaman mong para ito sa'yo. Para sa akin, anong para sa akin? Kahit na gusto lang niyang maging babae na nakukuha ng pera. Hindi na ako yung dating musawsaw. Ngayon, ako ay isang maliit na chili na nakasuot ng libro. Sukkinyu ay malinaw na nagsabi na hindi sila kilala ni Pei Mu. Paano magkakaroon ng ganito? Malapit na larawan. Sinabi ni Pei Mu na siya ay naloko noon. Hindi ba? Si Sukyan Yu. Ang larawang ito. Paano mo ito ipapaliwanag? Matagal mo nang kilala si Pei Mu. Ang taong nanloko sa kanya ay ikaw. Ano bang panlilin lang to o hindi? Siya ang nangulit sa akin. Buong puso niyang ibinigay ang pera sa akin. Sa mundo ko, tanging interes lang. Walang damdamin. Paano mo magagawa na dahil lang sa pera? Nasaktan ang totoong damdamin ng iba. Kailangan mong ibalik ang pera niya. Naglaan din ako ng oras at emosyon para dito. Bakit ko kailangang ibalik? Kung ibabalik mo, mga kaibigan pa rin tayo. Kung hindi, isang babae na malapit ng malugi, wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Umalis ka na. Ikaw. Ayokong makasama ang ganitong tao. Pero bago ako umalis, kailangan mong ibalik ang pera ni Pei Mu sa kanya. Mu Zhaozhao. Mga paraan para lokohin siya sa pera. Sa'yo ko pa natutunan. Hindi mo ba nakakalimutan?
Anong nangyari? Anong nangyayari? Pimew, may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Si Sukyanyu ay niloko ka. Sa totoo lang, ako ang nagturo sa kanya. Ngunit huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kita na maibalik ang pera. Ako si Mu Zhaozhao. Nangangako. Alam ko na. Ngunit sa kanyang ugali, mukhang hindi na maibabalik ang pera. Yung pera na iyon ay hindi naman ganoon kalaki. Sinabi niya sa akin ang tungkol dito. Ipinapakita nito na ang batang babae talagang iba kay Sukyanyu. Alam mo, pinayagan mo pa akong makasama ka. Noon, inisip ko. Pero, nang makasama kita, nalaman ko na iba ka sa kanya na sinasabi mo. Lalo na noong una itong nangyari. Mali rin ako. Anong problema mo? Anong problema mo? Pimew, gusto ng mga magulang ko na ayusin ang bahay. Nang kaunti. Kulang pa ng 500,000. Sabi nila, kailangan kong magbigay ng 200,000. 200,000. Pinakamamahal mo ako. Tutulungan mo akong ipunin to, di ba? Kung hindi, ganito na lang. Bibilangin kong utang ko to. Gusto ko ring magkaroon ka ng magandang impresyon. Sa harap ng mga magulang ko. Makikita nila ang iyong sinseridad. Siyempre, papayag siyang pakasalan mo ako. Naniniwala. Naniniwala ako sa'yo. Ngayon na, magta-transfer ako. 2,500. Mahal ko, ikaw ang pinakamaganda. Nadaya rin ako sa kanyang ilusyon. Nalilito. Pero ngayon, mas gusto kong maniwala sa iyo. Hindi mo ba sinabi na, tutulungan mo akong makuha ang pera? Naghihintay ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang asawa ko. Tiyak na tutulungan kita. Halik tayo. Halik tayo, magpakamatay. Hindi magbabago sa loob ng 100 taon. Sino mang magbago, maliit na aso. Nais ko talagang siyang halikan. Tita, huwag mong isipin ang sarili mo lang. 3 araw na mula nang magsimula ang countdown. Para sa pagtapos ng misyon. Ay naku, muntik na namang maghalikan. Kung naghalikan nga, ang apoy na ito ay mga 10 oras siguro. Ang saya-saya. Hindi ko mapigilang tingnan siya. Ano bang nangyayari sa akin? Nervyoso siya. Pimew, ikaw yun. Hindi ko akalain na hindi ko mapigilang halikan siya. Ganito na ba kababa ang self-control ko? Pimew, hindi ka talaga ako magugustuhan, di ba? Hindi. Siguro kanina hormones lang ang nagsusumamong. Paano ako magugustuhan ng isang babae na nag-asawa sa kasunduan? Tito, bakit ka nandito? Inutusan ako ng lola mo. Hayaan mo akong lumapit sa'yo. Lumipat ako at makisama sa'yo. Walang hangganan ito. Sinasabi ko sa'yo, tingin ko sa kasal ninyong dalawa, walang ako. Kailangan itong matapos. Kayo at ako ay nakatira ng magkasama. Hindi ito angkop. Yung, Pimew, may mga pribadong usapan kami ng tiyuhin ko. Tara. Yung 2 tao parang may tinatago. Anong bagay ang hindi pwedeng pag-usapan sa harap ko? Ito ang bahay ni Peimu. Mayroon kaming kahit na anong patunay. Pinatira mo rito. Ano ba talaga ang nangyayari? Dumating na nga tayo rito. Gusto mo pa akong paalisin. Sasabihin ko sa'yo. Pero ikaw, Lola, ako ang tunay na ina. Pinadala ako ng nanay ko dito. Bakit? Gusto mo pa? Itulak mo ako palabas. Maniniwala ka ba? Maghahain ako ng reklamo laban sa'yo. Magpapahirap pa ako sa'yo. Ikaw? Ano ba? Gusto mo pa ba akong saktan? Saktan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Araw-araw, sinasabi ng lola mo sa akin. Sinasabi niya, apo, apo. Kung hindi, tatawag ako sa kanya.
Ay, may punto ka. Tama, tama. Sukyanyu. Hutang kay Peimu. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Paano ko maibabalik ang pera? Paano ko maibabalik ang pera? Pera ni Sukyanyu. Mahirap yan. Mahal na mahal ng babaeng ito ang pera. Kunin ang pera niya. Mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. Mabait na tiyuhin, mabahong tiyuhin. Tulungan mo na ako. Sa kabila ng lahat, mabait ang pamangkin mo. Mabait ka naman. Sige na nga. Mayroon akong paraan. Lalandiin ko siya. At pagkatapos ay, ninakaw mo ang pera ni Peimu. Lahat ng yon nakuha ko uli. Perpekto. Magpakita ka naman ng kaunting hiya. Bakit kaya si Sukyanyu gusto ka pa? Pero ayaw ka niya. Sasabihin ko sa'yo, ako pa ang tiyo mo, ha? Mukha ni Pan-an. Bukod pa rito, ikaw ang nagbigay sa akin ng ideya. Ngayon, magbibigay na ako sa'yo ng ideya. Ikaw pa. Talagang mahirap alagaan ang mga babae. Hindi naman ito imposible. Tito, malawak ang iyong koneksyon. Kung hindi, maghanap ka ng ilang gwapo. Na magpapanggap na mayaman at gwapo. Kung kailangan ko ang pera ni Sukyanyu. Mas mabuti pang, pumunta na lang ako sa aking mall. Palitan, nasaan ang swerte na simbolo. Kung ganoon, gamitin ang swerte na simbolo. Para tulungan si Peimu. Ang ganda. Alaynan, may katwiran ka. Anong sinasabi mong mall kanina? Ay naku, sabi mo ng ganun. Bakit mo nasabi ng hindi sinasadya? May sistema din pala siya. Hindi naman ako nagsabi ng mall. Sabihin mo na. Ano ba talaga yung sistema? Kung hindi. CJ. Sinasabi ko, hindi ba sapat? Basta't si Zhao Zhao ay aking pamangkin. Walang masama sa pagsasabi. Nakapag-dream ako. Pagkagising ko, nakuha ko ang mall. At sistema. Basta't matulungan ko si Peimu. Makakakuha ako ng puntos. Kapag nakuha ko na ang puntos, maari kong ipagpalit ang anumang bagay sa tindahan. Akala ko pa nga, na ang tagapagmana ng Pei Group ay mahirap lapitan. Pero hindi ko inasahan, na siya pala ang aking pamangkin na asawa. Mukhang hindi lang ako ang may sistema. Ang galing. Ngayon, may karagdagang katulong si Peimu. May konting bagay sa kumpanya. Kailangan kong lumabas sandali. Kumain na kayo ng hapunan. Huwag mo na akong hintayin. Anong nangyari sa kumpanya? Gusto mo ba ng tulong ko? Hindi ka makakatulong. Para mapilit akong mag-asawa ng iba, lolo. Inilantad na niya sa board na ipapadala ako. Sa branch ng kumpanya. Mas mabuti na rin. Basta't magawa ang sangay ng kumpanya. Mawawala ng boses ang mga tao. Kung may kailangan ka, dapat mong ipaalam sa amin. 3 mabahong sapatos ay kayang maging isang Zhuge-Liang. Huwag mong pasanin ito mag-isa. Nag-aalala siya para sa akin. Hintayin mo lang. Ito ang elective card ng tito ko. Hindi ko alam kung magkano ang laman nito. Pero sa tingin ko, makakatulong ito sa iyo. Naniniwala rin ako, na tiyak na makikita, ng lolo mo ang iyong pagsisikap. May mga tao na puro kalkulasyon lang. Gaano karami ang makukuha ko. Pero siya ay walang pag-aatubiling tumulong sa akin. Kayo pa, ang saya-saya nyo. Ang pera ko. Yung batang yon, mas pinapahalagahan ang pag-ibig kaysa sa tiyuhin. Maghintay ka lang. Anong masama sa pagsasakripisyo? Sige, bibigyan kita ng higit pa, ng masarap na pagkain, para mapuno ang iyong bibig. Ito ay pera ng aking tiyuhin. Ito ay sa aking tunay na tiyuhin. Ako ang makakapagdesisyon. Sigurado akong gusto niya ito. Tama ba? Tingnan mo nga, nang may taos pusong ngiti, di ba? Kung gusto ni Tiyo, pwede kang pumunta sa aming filial na kumpanya ng Pei Group para magtrabaho. Para na rin itong pag-invest mo. Isip-isip mo na. Tiyo, hindi ka ba masyadong nakatuon sa pera? Agad na sumang-ayon. Nasa tabi ka ni Peimu. Hindi ba mas madali kang makakuha ng puntos? Bilang benepisyo ng mga shareholder. Ngayong gabi, hayaan mong magpahinga ka lang sa sofa. Magdamag dyan. Bukas na lang siya kunin. Tito, dito na lang ako matulog ngayong gabi. Hindi na. Wow, ang lambing nitong kama. Ang ginhawa talaga. Bayaw. Napakabait. Magandang araw sa lahat.
Ako ang inyong maliit na tagapamagitan. Zhao Zhao. Isang linya ang nag-ugnay sa libu-libong kapalaran. Kagaya ng dati, isang rocket. Tutulungan kayong maghanap, ang kanyang-kanya. Naban na. Anong nangyayari? Kakabukas ko lang ng live. Naban na agad ng isang buwan. 24 friendship years follow. May 2 araw pa ako. At may 10 peres pa. Paano na ito? Kain. Alam lang magkain. Hindi ko na matatapos ang mga gawain ko. Si Tio ay single pa rin. Mas nakakaalam si Wen dito. Malamang alam niya kung saan ang mga palengke ng pakikipag-ayos. Mga pagtitipon para maghanap ng mapapangas. Tanungin mo siya. Bakit ka nakatingin sa akin? Sa tingin mo ba? Ang uncle mo ngayon ay espesyal na, gwapo. Uncle, hindi ka na bata. Madalas ka bang nakakaramdam ng kawalan at kalungkutan? Dapat ka nang magkaanak. Narinig ko kamakailan. May mga speed dating at mga palengke ng kasal. Tutulungan kitang maghanap. Ayokong pumunta. Sinasabi ko sa'yo, ang mga babae ngayon, parang mga lobo at tigre. Wala akong tendensyang maabuso. At saka, sa aking hitsura, kailangan ko pang mag-date. Ay naku, pwede ba akong pumunta? Pupunta na ako. Aba, tama nga. Tito, yung sinabi mo noong nakaraan. Swerteng simbolo. Ano ang ibig sabihin nito? Swerteng simbolo. Ito ay mula sa sistema ng aking tindahan. Kapag inilagay mo ang swerteng simbolo sa iyong katawan, magiging parang kuy ka. Mas madali ang lahat. Ano man ang gawin mo, sobrang swerte mo. Hindi ka ba? Nagnanais na ipagawa sa akin ang Lucky Charm. Para kay Pei Mu. Subukan mo na. Baka sakaling makatulong siya sa kanya. Huwag mong isipin na magagawa mong kunin iyon. Alam mo ba kung gaano kamahal ang isang Lucky Charm? Na ganito. Zhang Shan Yunfiu. Kailangan kong gamitin ang lahat ng puntos ko sa loob ng maraming taon. Para makuha ito. Ay naku, nawala na ang mga puntos. Maaari pa bang kumita? Kung hindi maganda ang kapalaran ni Pei Mu, paano ka pa makakakuha ng Shan Yunfiu? Pero mahirap yun. At saka, kung walang pera si Pei Mu, sa malaking apartment na ito, baka hindi ka na makakatira dito. Isipin mo nga, nasa si Pei Mu ba ay kumikita ka ng puntos? Kung maganda si Pei Mu, baka okay ka na rin. May katotohanan yan. Alam kaya palitan na. CJ. Tandaan mo, ito ay pwedeng gamitin ng isang buwan lamang. At mayroon pang. Kailangan mo pang ibalik sa akin ang utang mo. Ibalik mo sa akin. CJ, kikita ako. Nangangako akong ibabalik sa iyo. Magmatch pa ng ilang tao. May gantimpala akong gintong bar. Itong sigil ng swerte. Gamit lang ito ng isang buwan. Noong nakaraan, narinig ko ito. Ang tiyo ni Pei Mu ay nakatutok sa kanya. Ang lolo niya naman ay inutusan siyang pamunuan ang isang kumpanya. Itong kumpanya na ito, halos na siyang mawalan. Pero, si Pei Mu ay may isang buwan lang ng oras. Ang hirap ni Pei Mu. Kung talagang ibibigay ng lolo niya ang kapangyarihan sa kumpanya, sa kanyang tiyo. Hay, huwag kang mag-alala. Malakas ang kakayahan ni Pei Mu. Kaya kailangan din natin maghanap ng paraan para tulungan siya. Ay naku, magtiwala ka lang. Kailangan makumpleto ang tungkulin ng sistema. May kakayahan tayong magbasa ng isip. Baka makatulong ito sa kanya. Aba, may isang lugar para sa blind date malapit dito. Tara, tingnan natin. Ay naku. Anong oras na? Iniisip mo pa rin ang tungkol sa pakikipagkilala. Wow, may nangyari na.
Sa dami ng pulang linya. Sa kanto ng pakikipagkilala, sigurado makakahanap ka ng hindi bababa sa 11 o 12 pares. Mga gintong bar dumadaloy. Mind reading. Andito na ako. Sinasabi ko na nga, ayaw kong maghanap ng asawa. Masaya na ako mag-isa. Gusto kong kumain. Gusto kong uminom. Walang nagmamanman. Ay naku, nandito na tayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Mayroon ka bang gusto? Maghihiwalay tayo ng paraan. Ah. Hey, sabi mo tutulungan mo akong maghanap ng asawa, di ba? Bakit ka tumakbo? Hindi tama. Umalis ka na naman para maghanap ng gwapong lalaki. Hindi pwede. Kailangan kong bantayan ang aking biyenan. Mag-ingat siya. Tutukan siya. Kahit hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Basta't hindi siya gagawa ng masama. Sa aking biyenan. Bumili ka ng isang cake para kainin. Sige na. Nagawa na ang misyon ng host. Na-unlock ang paunang pagbabasa ng isipan. Isang gantimpalang ginto. Katumbas ng 20 milyong piso. Sa wakas natapos na rin. May pera pa rin ako. Kailangan ko munang kumain ng masarap. Zao zao. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Huwag na huwag siyang makakaalam. Nandito ako para mag-ugnay. Dito ito sa lugar ng mga blind date. Dinala ko ang tiyuhin ko. Matagal na siyang walang kasintahan. Talagang mahilig siyang kumain. Hindi ko akalain nakakain pa pala ako. Na makatulong pa sa akin para makalusot. Bakit ka nandito? Yung bagong api na ginawa ng kumpanya. Tungkol sa pakikipag-ayos. Dumiretso ako dito. Para maghanap ng bagong customer. Sa tingin ko, aabutin pa ito ng kaunti pang oras. Sasama ba kayo sa akin? Ah, hindi na. Kumain na kami ng halos lahat. Abala ka, mauna na kami. Ano kayang nangyari sa kanila? Bakit sila ganito, kakaiba? Ay, walang duda si Peimu, di ba? 100%. Tapos na. No Dyson. Nahanapin sa akin. Si Ihinti ang magiging asawa. Tito. Ikaw. Mas maghintay na lang tayo hanggang kumita si Peimu. Kumuha ng dibidendo. Maghanap ka na lang kapag may pera ka na. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, pilyang bata ka. Sinasabi mong pangit ako, ha? Sinasabi ko sa'yo, sa mundong ito, walang mas pangit kaysa sa iyong tiyuhin. Gandang lalaki na. Noong huli, nagpadala tayo ng tao. Yung babae na hindi nahiwalay. Siya ba yung babae na yun? Ipagpatuloy lang ang paraan. Hatiin sila. Ay, bukas, pupunta tayo sa anggulo ng pagpapakilala. Binigyan ng sistema ng bagong gawain. Kailangan ko pang maghanap ng ilang pares ngayon. Pupunta ako sa kumpanya ngayon para makipagkita sa kliyente. Gusto niyo bang sumama sa amin? Kasi hindi ka naman makakapag-leave ngayon. Sakto, kulang ang tao sa kumpanya. Gusto mong tumulong? Ha? Hindi na kailangan yon, siguro. Ayaw niyang pumunta sa opisina. Baka may nangyayari na hindi niya sinasabi sa akin. Huwag kang magkamali, ha? Hindi lang ako pamilyar sa negosyo ninyo sa kumpanya. Bilang isang receptionist lang, hindi mo kailangan malaman ang anumang negosyo. Sabi nga, kayo, nitong mga nakaraang araw, maaga kayong umalis. Ano ang ginawa ninyo? Bakit kayo umalis? Dinala ko ang tiyuhin ko sa isang blind date. Huwag nang kumain. Bilisan mo, hindi pa ako tapos kumain. Ayoko nang maghanap ng asawa. May itinatagong bagay si Mu Chao Chao sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sana hindi ito ang iniisip ko. Tito, tingnan mo. Sobrang bagay ng dalawa. Nagsimula ka na namang magbula. Mangingialam. Gumawa ng kabutihan. Nais ko para sa iyo ang magandang kapalaran sa pag-ibig. Walang katapusan, di ba? Bata, nakipagtalo ka na naman.
Hello, magandang babae. Pwede bang magdagdag sa WeChat? Makilala kita. Hindi pwede. Siya ang asawa ko. Kahit kasal na, lumalabas pa rin para maghanap ng partner. Talagang sayang ang oras ko. Tuwing pumupunta ka sa angkan ng kasal, hindi naman para sa iyong uncle ang pakikipag-date. Para ito sa sarili mong paghahanap. Nabalik na naman ang laging problema. Gusto mo pang maging reyna ng dagat. Pimew, wala akong ganun. Bumibisita ka sa puok ng mga nag-aasawa araw-araw. Hindi ba't para sa sarili mo iyan? Para kanino iyon? Sino ba talaga ang pinapairal mo? Nagsimula nang magduda sa akin ang taong ito. Tio, may mata ka rin pala. Tulungan mo ako agad. Pagkatapos kitang makilala, nagbago na ang isip ko. Pero masyado kang nagmamadali. Sobrang nabigo mo ako. Pimew, pakinggan mo ako na magpaliwanag. Hindi, pakinggan mo ako na magbigay ng paliwanag. Pamangkin, nagkamali ka. Sinasabi ko sa iyo, pakinggan mo ako na ipaliwanag sa iyo. Dumating tayong dalawa dito. Paano ko ito ipapaliwanag? Hindi ko rin alam, Zhao Zhao. Ano bang ginagawa niya? Baka mas mabuting bumalik tayo at pag-usapan ito. Sige, sabihin mo. Makikinig ako sa paliwanag ninyong dalawa. Sa totoo lang, hindi ako tao sa mundong ito. Galing ako sa ibang mundo. May isang sistema ng pagkonekta. Para magawa ang misyon ng pagtutugma. Para makuha ang gantimpala. Baka akala niya ang sama-sama ko. Baka ayaw niya sa akin. Dayuhan. Akala mo ba ako bobo? Muchaw-chow. Ah, hindi nakakapagtaka. Sabi ko na may sistema. Bakit siya biglang tumanggap? May damdamin din siya. Hindi ako alien. Ordinaryong tao lang ako. Kahit na parang kalokohan ito. Pero ganito talaga ang katotohanan. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay maniwala ka sa akin. Tapos na. Si Pei mo ba? Inisip akong baliw. Bata pa ba ako? Ipagpatuloy. Alaynan, mas matimbang ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Ipapakita ko sa'yo, ang aking pinakamagandang sandali. Ding ding ding. Narito na ang sandali ng patunay ng kababalaghan. Sistema, batang maliit. Lumabas ka na, ate. Bata sa sistema. Lumabas ka na, ate. Anak ni Mi, anong nangyayari? Suntukin. Magandang araw, ginang. Palagi kang maganda at kaakit-akit. Sige, umalis ka na. Kamusta? Ngayon, nakatanggap ka na ng sagot. Sagot. Sa malawak na mundo, napakaraming kakaiba. Naniniwala ako sa'yo. Mahirap baguhin ang likas na ugali, kaya hindi nakakapagtaka. Tulad ni Sukyan Yu. Bigla na lang magiging ganito. Maliban sa pagpapalit ng kaluluwa, may iba pa bang paliwanag? Ang mundo ay talagang kakaiba. At may sistema pa. Pero gusto mong makumpleto, yung sistema na gawain. Mayroon akong isang paraan. Pero kailangan mong gawin ito kasama ko. Itong taong ito, maniwala ka sa akin. Sabi mo. Pero kailangan mo munang, pangako sa akin ang isang bagay. Basta't mahal mo pa rin ako. Walang problema sa kahit anong hinihingi mo. Oh yeah, basta't naniniwala ka sa akin. Na makakatulong akong tapusin ang misyon. Sang-ayon ako sa iyo. Kailangan mong magtrabaho sa aking kumpanya ng teknolohiya. Kung hindi, paano ako magkakaroon ng oras? Pumunta sa pamamahala, online na kasal at pag-ibig live simulation system. Online. Kasal at pag-ibig live simulation system. Dagdag pa ang aking sistema. Pimew, talaga namang napakatalino mo. Kayong dalawa, hindi mo naisip ang imahe. Nandito pa ako. Nakadikit na ang mga labi. Nahihiya ako. Mayroon pa akong kaunting bagay. Xiao, mauna na akong pumunta sa opisina. Maghintay ka sa opisina. CJ.
Umaga at gabi. Ginamit niya ang pangalan ko bilang pangalan. Ginamit niya ang pangalan ko bilang pangalan. Kamusta? Nandyan ba si Ginoong Pei? Inutusan akong pumasok sa trabaho ni Ginoong Pei ngayon. Pumunta si Mupei sa pulong. Maghanap ka muna ng maupuan. Maghintay siya hanggang sa makabalik siya, saka na namin ayusin ang trabaho. Ako rin ay bagong dating, hindi masyadong kabisado. Maghintay ka lang sa akin. Nung kinausap ni Pei mo siya, bakit sobrang close nila? Dumating siya para magtrabaho. O para manligaw. Ng iba ang asawa. Ay, Zhao Zhao. Okay ka lang ba? May sugat ka ba? Wala. Walang anuman. Bakit ganyan ka kabobo? Ang careless mo naman. Tanga ako. Pumunta ka nang makipag-usap sa bagong empleyado. Pumunta ka nang makipag-usap sa bagong empleyado. Matalino siya. Sige, punta ka na. Naiinggit ka. Wala akong ganito. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Ikaw ay may asawa na. Huwag kang manligaw sa iba. Nakakainis, nagkakainisan siya sa akin. Ibig bang sabihin niya na siya rin? Ginopi. Ang babaeng ito ay talagang kakaiba. Hindi ka pupunta sa trabaho para makakita ng gulo. Kakausapin ko si Chulan. Online lie. Mga detalye ng sistema ng simulasyon ng pag-aasawa at pakikipag-ugnayan. Maghintay ka dito. Huwag kang maglakad-lakad. Mukhang espesyal si Pangulong Pei sa kanya. Ano ang relasyon nila? Ang tingin niya sa akin ay puno ng puot. Sino siya? Anong gusto niyang gawin? Kayo po, Ginoo Pei. May girlfriend ka ba? Gusto kong manligaw sa kanya. Si Pei mo ay nagawa na ang gaya ni Ginoo Pei, batang-bata at may talento na lalaki. Wala talagang oras para makipag-date, di ba? Tatanungin kita. Talagang sobra na yan. Ayan, Gyu. Chu, Pimu. Kasado na siya. Huwag kang gumawa ng ang kabit na sumisira sa pamilya ng iba. Kasalan. Tagapagmana ng Pei Group. Kung ikakasal, paano walang makakaalam? Hindi mo ba ako sinusubukan? Sa aking tapat na pag-ibig kay Pei mo. O baka, may mali kang iniisip tungkol kay Ginoo Pei, na hindi naman nararapat. Wala akong ganong iniisip. Totoo ngang si Pei mo ay. Pero sa mga sinasabi mo, inilagay ko sa puso ko. Kahit pa siya ay magpakasal na. Hindi ako magsasawa. Tungkol sa ibang mga tagahanga. Mas hindi ko napapansinin. Pumunta. Dala mo sa akin at kay Ginoo Pei. Isang tasa ng kape. Alam niya pa nga ang pagkakakilanlan ni Pei mo. Sino ba talaga siya? Kailangan kong sabihin ito sa tito ko. Tulungan mo akong suriin ng mabuti. Huwag na huwag hayaan si Pei mo na masaktan sa pag-ibig. Kailangan kong protektahan ang aking munting mahal. Mua. Itong taong ito ay abala sa pag-ibig. Mukhang nakalimutan na ang misyon. Ngayon, sobrang hirap na gawin ang sistema. Kailangan pang maglibot sa mundo ng mga Diyos. Tingnan ang mga bagay na may kinalaman sa pag-iisa. Madali lang yan. Ay naku, pamangkin. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit naman. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa'yo, si Pei mo na ito at si Chulan. May malalim na ugnayan. Ang pamilya ni Pei at ang pamilya ni Chu ay tunay na magkaugnay. Si Lolo Pi na ito. Sobrang gusto si Chulan. Nais niyang gawing manugang si Chulan. Kung hindi ka lang nakikialam, dapat sana itong isang kasunduang pangnegosyo. Alam mo na, di ba, ang pagtutulungan ng malakas. Kaya siya pumunta dito sa kumpanya. Siguradong si Grandpa yun ni Pei mo ang may-ari. Kailangan ko siyang agad sabihin. Mga pangunahing punto sa trabaho. Budget pang kita. Draft.
At ang mga paalala. P-Mew. Chow Chow. Anong tingin mo sa mukha ko na ganito kapangit? Gutom ka ba? Umupo ka muna. Hintayin mo akong matapos magkwento. Sasama ako sa'yo sa pagkain mamaya. Ginoong P. iSet na ito. Online na dahil simulation system para sa pag-ibig. Maaari na akong magsimula sa paghahanda. Sa totoo lang, sila ay talagang magka-partner na. Mas karapat dapat si Chulan kay Pei mo kaysa sa akin. Isang araw, kailangan kong bumalik. Dapat ay natuwa ako para sa kanya. Pero bakit parang hindi ako masaya? Hindi pa rin ako makaramdam ng kasiyahan. Ay naku. Ay naku. Aking malaking pamangkin. Para sa iyong kaligayahan. Nagtaksi pa ako papunta rito. Alam na ba ni Pei mo? Anong reaksyon? Hindi ko tinanong. Sa tingin ko, mas bagay sila ni Chulan. Mas bagay sila. Wala ka namang lagnat, di ba? Bakit puro kalokohan ang sinasabi mo? Ay naku, pamangkin. Linawin mo nga. Ikaw ang pinili ng sistema. Ang napiling babae. Paano ka natalo ng isang karaniwang babae? At saka, sa katunayan, ikaw at si Pei mo ay legal na mag-asawa. At mayroon pa, yung babae na may apelidong Chu. Sa tingin ko kahit hindi siya karapat-dapat maging third wheel. Tatang, baka hindi ko pa nasabi sa'yo. Nagpakasal kami ni Pei mo sa isang kasunduan. Pagkatapos ng taon, maghihiwalay na kami. Hindi naman talaga siya akin. Baka sa kahit anong oras. Maaaring aalis din ako. Pero ang sakit-sakit ko. Mu Chow Chow. Anong sinasabi mong aalis ka? Saan ka pupunta? Mu Chow Chow. Ano ang sinasabi mong aalis? Saan ka pupunta? Ako. Huwag kang padalos-dalos. Sasabihin ko sa'yo. Ang pagmamahal niya sa'yo, mas totoo pa sa perlas. Ano naman ang mangyayari dito? Ako at siya ay talagang hindi magkapareho ng antas. Maaari akong umalis sa mundong ito anumang oras. Walang magandang resulta dito. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano ang ibig mong sabihin sa umalis? Naisip ko lang. Mas bagay kayo ni Chulan. Pagkatapos nating magpakasal. Subukan mong makipag-ugnayan sa kanya. Mas bagay siya sa'yo kaysa sa akin. Mu Zhaozhao. Bobo ka ba? Hindi mo ba alam na gusto kita? Hindi ko alam. Ayaw ko bang maghiwalay sa'yo? Chow Chow. Online na sistema ng ESI para sa kasal at relasyon. Tapos na rin ito. Naging successful ako. Talaga ba? Tingnan ko nga. Malaki. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Napakahusay ni Chulan. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Natapos ito ng 6 na buwan ng mas maaga. Mukhang, pumili na siyang makasama si Chulan. Ayos lang. Ganito. Maaari na akong umalis ng may kapayapaan. Ang tiyahin ay nagbago ng itinakdang linya ng pag-ibig ng pangunahing tauhan, na nagdulot ng paglihis sa pangunahing kwento. Ang mundo sa loob ng aklat ay malapit ng gumuho. Mangyaring umalis sa loob ng 3 araw. Dito ay dapat na mas mahusay kaysa kay Jay. Ang mundo sa libro ay guguho na. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa mga tao? Sa mundong ito, mawawala rin sila. Kaya si Pei mo ay mawawala rin. Mayroon bang paraan para iligtas sila? Huwag magmadali. Umalis sa mundo. Hanapin ang orihinal na may akda. Baguhin ang pangunahing kwento. Mundo sa libro. Maari pang itago. Ay naku, mas gusto ko pa rin ang dual cultivation system.
Araw-araw ay masaya. Pimew. Kailangan kong umalis ng ilang panahon. Zhao Zhao. Dahil sa iyo, nagdagdag ang sistema ng aming VA. Tiyak na magiging sikat ito. Walang problema sa pagpapalaganap. Malawak ang koneksyon ng tiyuhin. May bahagi rin siya. Tiyak na magiging masaya siya. May isa pang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Pagkatapos ng pagpapalawak ng ETH, pag-usapan na lang natin. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Naghihintay ako sa iyong pagbabalik. Ang pagkain ay masarap. Ang pag-inom ay masaya. Masaya na parang Diyos, hehe. Ang pagkain ay masarap. Anak, anong nangyari? May nangyari bang hindi maganda sa iyo? Anak, anong nangyari? Anong nangyari sa iyo? Magla-launch na ang online lie simulation system. Tulungan mo akong ilabas ito. Aalis na ako. Bakit ka nagmamadali? Ano nang mangyayari kay Pei mo? May kasama na siyang Chulan. Hindi ako mahalaga. Ay naku. Bodong. Talagang naliligaw ka sa sarili mong isip. Kahit mga tanga alam na si Pei mo ay ikaw ang gusto. Tito. Nasa tabi siya ni Chulan ng kalahating buwan. Paano niya ako magugustuhan? Ay naku, huwag ka nang uminom. Tanga ka, bakit ka ba ang taas ng pride mo? Talagang swerte si Musa Ozhao na makasalubong ka dito. Maganda rin na dito tayo nagkita. Hindi ko na kailangang pumunta pa para hanapin siya. Dati hindi ko alam na si Pei mo ay anak ng angkante. Kung alam ko lang, hindi sana ko pinabayaan na mapunta sa kapritsyo nitong si Musa Ozhao. Ay, wow! Ito ba ang sikat na Mu Chao Chao na naniniwala sa pag-ibig? Bakit? Iniwan ka ba ni Pei mo? Hindi kasing simple niyan si Pei mo. Isa siyang taong kayang kontrolin ang kanyang tibok ng puso. Hindi mo naman talaga akalaing mahal ka niya, di ba? Huwag kang maging tanga. Sabi ni Vice Presidente P na mahirap talunin si Zhao Zhao. Dalawang pangusap lang ito. Ay nakapagpasakit na sa kanya. Wala namang iba iyon. Anong pakialam mo? Lumayo ka. Sa ganitong sitwasyon, mukhang aalis na siya kay Pei mo. Wala na akong dahilan para makipag-usap pa. Tama ang sinabi niya. Napakagaling ni Pei mo. Paano siya magkakagusto sa akin? Bodoy, uminom ka ng kaunti. Dalhin mo pa ng 3 bote. Hindi, 10 bote. Ayaw na, ayaw na. Hindi mo kaya, masyado kang marami uminom. Sino ba, paano ko gagawin? Haay. Sino yun? Yung batang ito hindi kayang uminom ng marami. Half na bote lang, sobra na. Ikaw na bahala. Kailangan mong alagaan ako mamaya gabi. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Pimew. Pimew. Pagkatapos kong umalis, mag-aasawa ka ba kay Chulan? Sabi mo, mag-aasawa kay Chulan. Kailan ko sinabi iyon, na mag-aasawa ako kay Chulan? Si Chulan. Si Chulan ay ang iyong lolo, na ipinakilala sa iyo bilang kapareha sa blind date. Sabi mo,
Kaya pala si Chulan ay ang aking lolo, na inorganisa bilang kapareha. Muzhao. Kailan mo ba may intindihan? Isa lang ang mahal ko sa iyo. Hintayin mo akong ayusin ang lahat. Babalik ako para mag-propose sa iyo. Hoy, Tito. Online na sistema ng EC para sa pakikipag-date. Sa araw ng paglulunsad, maaari mo ba akong tulungan? Gusto kong mag-propose kay Sao Sao. Uminom na naman ng sobra. Aba, ang mahal na pamangkin. Natapos na ang takdang panahon. Tingnan kung aalis na. Pumili akong umalis. Sige, tatanggapin ang utos. Buksan ang mode ng pag-alis. Aalis na ba ngayon? Gising ka na. Tara, uminom tayo ng lugaw. Nandito na ako. Masakit ang puso ko. Tingnan mo, puno na. Ng kanya ang puso ko. Miss na miss kita, Pei-mu. Hindi ko may iwan ang nasa libro. Ang mundo ay gumuho. Mabilis na tingnan ang impormasyon ng may akda. Nahanap na, nasa kanlurang bahagi ng lungsod. Kailangan kong lumabas agad. Kung hindi, guguho ang mundo. Huli na ang lahat. Walang kwentang bagay. Para sa isang babaeng sinungaling. Wala nang gana kumain. Buong araw na lang ako nandito sa sira-sirang bahay. Lolo. Hindi siya sinungaling. Hindi sinungaling. Pinagulo niya ang isip mo. Hanggang ngayon, ayan na. Wala na akong makitang kahit anino. Hindi ba't isa kang manluloko? Ikaw, wala kang kwenta. Lolo P. Lolo P. Hayaan mo akong kausapin si Emu. Emu. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Mas maaga pa kaysa sa iniisip mo. Ako ang humiling kay Papa. Na makipag-alyansa kay Ginoong Pei. Narinig ko na tumanggi ka. Noong panahon ng alyansa, agad kang inuwi. Alam ko rin. Na sinadyang pinabagsak ka ni Ginoong Pei. Tinanong ko talaga si Lolo Pei. Saang branch ka nagtatrabaho? Nais kong lapitan ka muna bilang isang estranghero. Bago kita kilalanin ng personal. Pero kahit ganito, nagkulang pa rin ako. Sa puso ko, nagkaroon na ng tibok ng puso para sa'yo. Pero niloko ka niya. Si Amu ay nawala na. Amu. Kung wala si Mu Chow Chow, pwede ka ba ang bigyan ako ng isang pagkakataon? Hindi pwede. Naisip mo na ba? 10,000. Si Mu Chow Chow sa buong buhay niya, hindi kailanman darating. Hindi siya darating. Chow Chow. Kailan ka ba talaga babalik? Chow Chow. Kailan ka ba talaga babalik? Tio. Kamusta si Zhao Zhao? Ayos lang siya. Mabuti naman. Babalik ba siya? Mukhang hindi na siya babalik. Pimew. Sinabi niya, hindi siya tao sa mundong ito. Ngunit ikaw ay. Marahil kayong dalawa ay nakatakdang hindi magkasama. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Marahil. Nasa isang lugar siya sa mundo. Na nakatingin sa iyo. Alam ko na.
Tingnan mo, siya ang bagong presidente ng Pay Group. Talagang bata at may potensyal. Narinig ko na bago siya umupo. Bilang presidente, ay pinamunuan na niya ang Pay Group. Isang kumpanya na tinatawag na Xiaomu Technology. Ang nagtagumpay. Wow! Talagang kahanga-hanga. Hindi ko alam kung siya ay kasal na. Gusto ko talagang makabuo ng pamilya kasama siya. Zhao Zhao. May mga paborito kang matamis sa iyong mundo. Matamis ba? Mami-miss mo ba ang mundong ito? May isip mo ba ako? Pimew. Bumalik na ako. Sa wakas, nandito na ako. Salamat, nandoon pa rin siya. Mu Chow Chow. 3 taon na, sa wakas ay bumalik ka na. Gusto mong pigilan akong makita si Pei Mu. Nandito ako para dalhin ka sa kanya. Hindi ba't gusto mo siya? Kailangan mo siyang makuha, di ba? Nga. Matagal na akong may gusto kay Imu. 3 taon na ang nakalipas. Nakita ko ang tingin niya sa'yo. Na hindi niya kailanman ibinigay sa iba. Alam ko natalo na ako. Pero ayaw kong sumuko. Kasama ko siya, nang walang 3 taon na kasama ka. Sa puso niya, ikaw pa rin ang nag-iisa. Zhao Zhao. Pei Mu, nandito na ako. Hindi ka nananaginip. Zhao Zhao. Nandito ka na. Nandito na, huwag ka nang umalis muli. Sila ay mga baliw na bagay para sa mga baliw. Pipiliin ko pa rin, na maging normal na tao. Zhao Zhao. Tama ang pagbalik mo. Malapit nang ilista ang Xiaomu Group. May press conference bukas. Kasama ka rin dito. Noong panahong iyon, sinabi ng tiyuhin mo, na hindi ka na babalik. Parang bumagsak ang langit. Bigla kang pumasok sa aking mundo. Ngunit hindi ko ito pinahalagahan. Pagkatapos mong umalis, nagsimula akong maghanap sa'yo ng parang baliw. Ngunit ngayon, nandito ka sa harap ko. Zhao Zhao. Gusto kitang protektahan. Mahal kita. Kahit na 10,000 taon. Zhao Zhao. Gusto kitang protektahan. Mahal kita. Kahit na 10,000 taon. Magaling ang mga salita mo. Pero gusto ko, ate. Noong panahong iyon, sinabi ng sistema na mawawala ang mundong ito. Natakot akong mawala ka rin, kaya lumabas ako ng ilang sandali. Upang iligtas ang mundo. Ang pagligtas ay para sa iyo. Kaya hindi pa rin tayo pwedeng magsama, ano? Hindi ba? Bakit? Kung sakaling yung sistema na walang kwenta, muling kukunin ka. Ang saya, sa wakas nakabalik na ako. Walang nagbago. Pareho pa rin tulad ng dati. Sistema. Talaga bang maaari akong manatili sa mundong ito ng tuluyan? Aking Reyna, basta patuloy mong gagampanan ang mga tungkulin ng sistema, maaari tayong manatili dito. Magstay dito. Tumahimik ka. Sira ang sistema, mabahong sistema. Ang ganda. Nasaan si Pei Mu? Kailangan kong hanapin siya agad. Ay naku, pamangkin. Nandito ka na. Nasaan si Tito Pei Mu? Nasaan siya? Nasa opisina ba? Wala siya sa opisina. Dadaling kita ngayon. Online na kasal live simulation system. Hanggang dito na lang. Ngayon, pupunta ako sa isang bagay na pinaplano ko. Ito ang malaking bagay ko sa loob ng 3 taon. Zhao Zhao.
Zhao Zhao. Pakakasalan mo ako. Sige, handa ako. Minglin, limitado.